Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Nakikita, disiplinado, mapagkakatiwalaan na pulis, isusulong ngayong ika-35 ng PNP Day. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Tuloy ang paggunita ng ika-35 anibersaryo ng Philippine National Police sa Campo Crame sa kabila ng hindi pagdalo ni Presidente Bongbong Marcos. Nagpapahinga muna sa public appearances si PBBM matapos ma-diagnose sa sakit na diverticulitis. Sa halip, present sa seremonya sa Executive Secretary Ralph Recto na sinabing maayos naman ang kalagayan ng Pangulo. Subsob umano sa trabaho ang Presidente at inaasang makababalik na sa public engagement sa susunod na linggo. Gayunman, batid ng PBBM ang mga nangyayari sa labas, lalo na ang impeachment complaint laban sa kanya. Ayos naman ang Presidente, palagay ko napanood naman ninyo yung video at maraming trabaho ngayon yun, especially sa paperwork. Maraming kailangan firmahan, marami rin kailangan basahin. Sabi ng kanyang mga doktor, magpahinga ng 1 linggo. Timing ang selebrasyon ng PNP Day, isang araw matapos ma-promote ang ngayon full-fledged PNP chief na si Police General Jose Melencio Nartates Jr. Pero kahit wala ngayon ang Commander-in-Chief na personal na naglapat sa kanya ng ika-4 na estrelya, pangako pa rin ni Nartates ang pagtalima sa mensahe ng Pangulo na magiging visible o nakikita, disiplinado at mapagkakatiwalaan ng hanay ng pulisya. Ginawa ni General Nartates ang pahayag ngayong umaga bilang sagot sa atas ni PBBM na naglabas ng video message para sa PNP Day. Gayunman, wala rin umanong bagong direktiba ang general sa kanyang mga tauhan sapagkat ginagawa na niyan tagubili ng Presidente noong siya ay mag-assume Agosto ng 2025. Kailangan elite and or mataas ang moral nila, etc. Paano mo papagawa uli yan? Mataas ang sweldo, tumaas ng sweldo natin, magandang training, we have funds at nagtitraining tayo tuloy-tuloy, and we have the necessary equipment. At taon-taon, ini-improve natin ito. Ito ang tatlong kailangan. Plus the very basic coordination and or participation and or partnership with our stakeholders, lalong-lalo na ang community. Halos 5 buwan ding nagsilbi sa acting capacity si Nartates habang hindi pa lumalagda ng retirement ang sinundan niyang chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sinubukan nating hinga ng reaksyon si Torre pero wala pa itong tugon sa ngayon. Sa bahagi ng 32nd PNP chief, binigyang diin niyang retirado na si General Torre bagamat kasama pa rin nila sa serbisyo publiko sa katauhan naman ng MMDA. Miyembro ng PMA Class of 1992, nakatakdang magretiro si Nartates sa Marso ng 2027, kasabay sana ni Torre kung hindi siya nag-optional retirement. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM binigyang diin na dapat matugunan agad ang learning crisis sa bansa. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agad dapat matugunan ang learning crisis sa hanay ng mga estudyante. Ayon sa Pangulo, makikita sa isinumiteng report ng Congressional Commission on Education o EDCOMTO na sadyang may pagkukulang at may kailangang gawin para mapaunlad ang sistema ng edukasyon sa bansa. Malinaw ayon sa Pangulo, base na rin sa EDCOM2 final report na sadyang may problema o krisis sa pagkatuto na isaani ang hamon sa sistema ng edukasyon para masolusyonan ang naturang problema. Naniniwala naman ang punong ehekutibo na sa binalangkas na National Education and Workforce Development Plan o NATPLAN 2026-2035 ay matutugunan nito ang learning crisis sa mga estudyante. Nakapaloob aniya rito sabi ng Pangulo ang mga gabay sa priority reforms, legislasyon at budgetary allocations para sa sektor ng edukasyon para sa susunod na 10 taon. These documents reveal where we have fallen short and what we must do to improve our educational system. The final report of the EDCOM2 provides a clear picture of the learning crisis that our education system needs to overcome. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.